Yo! What's up sa inyo mga barkada, no? Andito ako ngayon sa Eki sa Nagano Station dito sa Japan. So, may pupuntahan tayong store dahil mamimili ako ng aking stock for 1 month supply. So, dahil sobrang baba na ng yen at ang mamahal ng mga bilihin ng mga expenses dito sa Japan, ay kailangan maging practical ka sa mga bibilin mo at hindi dapat ito masayang dahil tandaan nyo, kapag nag-OFW kayo, dapat savings dapat ang laging nasa isip nyo dahil hindi habang panahon ay mag-ibang bansa ka. Kaya kailangan mag-ipon ka para pagdating mo sa Pinas ay meron kang maisip na negosyo para hindi ka na maging trabahador habang buhay. So yun nga po, pupuntahan natin dahil mas mura dito ang mga karne kaysa sa Lamo sa mga ibang convenient dito sa Japan. Kaya yung mga meat nila mura doon sa Vietnamese store na yon. So tara, samahan nyo ako habang papunta tayo doon, tara magkwentuhan tayo. So ngayong buwan ng Mayo, ngayong month ay 1 year na rin kami dito sa Japan. So ang bilis lang ng panahon, parang kailan lang nung umalis kami dito at sa Pinas at papunta dito sa Japan, parang kailan lang yun. Ang bilis talaga ng panahon ngayon. Ngayon, 1 taon na kami. So, share ko lang ang mga na-experience ko dito sa Japan. Lalong-lalo na sa mga nagbabalak at mga nangangarap na magpunta dito sa Japan at makapagtrabaho at mabago ang buhay nila. So, unang-una, ang pag-aaralan, ang kailangan mo malaman at dapat pag-aralan ay ang salita ng mga Japanese, ang tinatawag na Nihongo. Yun talaga ay napakahirap pag-aralan nun. So, bago ka ma-select dito sa Japan ng employer, mag-aaral ka ng 3 months dyan sa Pinas bago ka mapunta dito sa Japan, kasi asikasuhin yung mga papers mo. At pagdating mo dito sa Japan ay may 1 buwan ka pang mag-aaral uli. Wala kayong gagawin kundi lang mag-aral ng 1 buwan na yon. Sa loob ng 1 buwan, aral, tulog, pahinga, ayun ang gagawin nyo. Napaka-importante kasi nang magkaroon kayo ng kahit papano ng knowledge sa mga salita nila dito, kasi yung mga Hapon, ang hirap pag hindi mo sila naintindihan. Pag inutusan ka nila, hindi mo alam ang sinabi, imbis na maiinis talaga sa iyo ang Hapon. Tapos ang masama pa nito, hindi mo na nga alam yung sinabi, sasabihin mo pa wakarimas, naiintindihan ko. Tapos ngayon, kapag ginawa mo yung inutos niya at mali naman, hindi mo naintindihan, lalong delikado. Baka makatikim ka ng bakang alagayin. Saka ayun, ang napaka-importante talaga, unang-una yung matutunan mo yung lengguwahe nilang Nihongo. Tapos pagdating mo dito sa kumpanya, swertihan din. Kapag napunta ka sa magandang kumpanya, napakapalad mo na nun. Dahil meron kaming kabatch na nakasabay namin sa schooling nung nandiyan pa kami sa Pinas, talagang hindi pa sila umaabot ng 1 taon, umuwi na. Napakahirap talaga dito kapag yung kategory may construction, talaga napakabigat ng mga gagawin nyo, lalong-lalo na sa kasamahan nyo. Kaya dapat pag nagpunta ka dito ay may baong kang napakaraming pasensya at pakikisama. Yun ang dapat dalhin talaga dito, dahil unang-una, sarili mo ang dadalhin mo kung paano ka makitungo sa mga kasama mo, sa mga senpai mo. Kaya napakapalad mo kung meron kang senpai na napakabait at maintindihin, dahil talagang pagdating mo dito ay mangangapa ka pa rin, lalo na sa mga salita, kasi ang mga senpai sila mag-guide sa atin para makapag-ugnayan sa mga Hapon dito na makikipag-usap sa atin at uutusan tayo. Sila minsan ang sasagip sa atin. Kaya napakahirap kung wala rin tayong senpai na Pinoy, dahil talagang kailangan mong maintindihan at pag-aralan ng Nihongo.
sa lalong madaling panahon para makasabay ka, makaintindi ka ng mga salita nila, para hindi ka mangulelat o hindi ka laging yun nga, papagalitan. Kahit simpleng mga salita lang, aralin nyo yung mga tawag dito, yung mga importanteng communication lang about sa trabaho, sa mga gagawin mo. So yun, kapag ka talaga na memorize mo, matututo ka rin naman kasi magtatagal ka rin naman talaga dito. Kahit papaano matututo ka rin talaga na magsalita at pakipag-usap sa kanila. At yun, mababait din naman yung mga Hapon kapag ka nakasundo mo sila. Pero yun nga po, basta laging magdasal at magtiwala sa sarili. Peace.